Ano nga ba ang dapat gawin kung sakali nag-a-apply ka ng calamity loan dito sa SSS pero ganito yung error na nakikita? Web service unavailable or di naman kaya a system error has occurred? Tara pag-usapan natin at paano na nga rin ba mag-apply ng SSS calamity loan online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag nag-a-apply ng calamity loan sa SSS, pupunta tayo dito sa loans and then i-click natin tong calamity loan. Pwedeng ang makita nyo kaagad ay ito kung saan pipiliin nyo na lang yung state of calamity o typhoon na dineklara sa lugar ninyo. Kapag ganyan, ibig sabihin pwede na mag-proceed sa mga next step para makapag-apply at makuha na nga yung nilaloan sa SSS. Pero kapag ang nakikita nating error ay katulad nito, or di naman kaya ay ganito, ibig sabihin yan, pwede kayong mag-sign out muna sa SSS at mag-login ulit para makita kung updated na ba yung system. Ang ibig sabihin is pwedeng nagkakaroon ng system maintenance or sa website ng SSS nagkakaroon ng update para ma-apply nga yung calamity loan na kakadeklara pa lang. At kadalasan nangyayari nga pala itong ganitong error kapag bago pa lang yung declaration ng state of calamity. Pero kung sakaling medyo matagal na at ganito pa rin yung error, possible may system maintenance talaga. Kapag ganyan, again, pwede mag-sign out, i-refresh yung page, at maghintay kung kailan pwedeng ma-process yung SSS calamity loan. At kapag okay na, pwede nang mag-proceed, pag-usapan na natin kung paano nga ba mag-apply online. At para makapag-apply ng loan, punta lang sa loans and then calamity loan. Dito sa phone, i-tap nyo lang yung 3 lines at makikita nyo na yung loans at i-tap itong calamity loan. Dito sa typhoon or calamity, piliin lang yung kalamidad na dineklara sa lugar ninyo. By the time na pinapanood nyo itong video na to, possible nag-update na itong listahan. So, ang pinakagagawin nyo lang talaga dito ay piliin yung type of calamity sa area ninyo. At ang next naman ay yung sa loanable amount. Sa loanable amount, depende sa account ninyo or sa contribution ninyo yung pinakamataas na pwedeng makuha. Kapag napili nyo na, merong undertaking dito. So, ang gagawin lang, i-check lang to and then click OK. Next naman ay yung sa disclosure, kung saan pwede nyo itong i-download o i-print na din. Andito yung detalye kung kailan dapat yung unang buwan na magbabayad kayo sa calamity loan or kakaltasan kayo. Also, kung may service fee ba o kung may applicable na interest para dyan, makikita rin yung details na yun dito. Ang pinakagagawin lang dito ay i-check itong I have read and understand and then click next. Sa step 3 naman, i-review lang yung mga information na nakikita dito. May pagkakataon na pwedeng walang interest na ina-apply lalo kung calamity loan, pero kadalasan merong service fee. Again, nag-update yan kada availability ng calamity loan sa SSS. And then, i-check lang to, click confirm. At sa step 4, dito makikita kung saan mapaprocess or mapo-forward yung pera na niloan nyo sa SSS. Sa case ko, Union Bank yung naka-enroll as disbursement account, kaya hihintayin ko na lang kung ano yung feedback ng SSS, kung approve ba to or rejected, at kapag approve, hintayin ko na matransfer yung pera papunta sa Union Bank. Pag chinek ulit yung calamity loan, may nakalagay dito na pending loan application. Dito naman sa notification sa bandang taas, andito na yung loans kung saan dito ko pwedeng malaman kung ano ba yung status, kung approved ba, rejected ba, at kung gaano nga katagal matatransfer yung pera dun sa bank account ko. Na pwedeng tumagal ng 3 to 5 business days, depende na rin sa dami na nag-a-apply ng calamity loan sa SSS. Idagdag ko na rin na just in case nagkakaroon kayo ng iba't ibang mga error message katulad nito, yung member data record ninyo ay kailangan i-update o kaya walang disbursement account enrollment module, walang 6 contributions in the last 12 months, o merong error dun sa last 6 months contribution ninyo. Pero kaming ginawang hiwalay ng mga tutorial video tungkol dito, pwede nyo i-check yung page or channel namin, o yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next video.